kung sakaling maglabas ng arrest warrant muli yung ICC laban dito kay Bongo and 7 others, dapat ba talagang dumaan yan doon sa ating local courts or pwede na yung sarili nating batas? 'Di ba? Meron tayong batas kaugnay sa crimes against humanity at nandun yung option na pwedeng exercise ng government. Alam mo, sound na sound ang ating batas dyan at talagang lahat ng, kumbaga, lahat ng loopholes ay natakpan na. Unang-una, tingnan natin kung anong crime involved. It is crime against humanity for murder. So iyan ay sakop ng international law at sinasabi ng international law na ang crime against humanity ay actually pwedeng dinggin ng kahit anumang sino man na estado o country. Pangalawa, ang ating konstitusyon sinasabi that we also adopt the generally accepted principle of international law bilang nakapaloob sa ating mismong konstitusyon. So kung ang crime against humanity ay a matter of international law, then nahandoon lahat ng mga alituntunin niyan sa ating konstitusyon impliedly. At pangatlo, nakalagay sa ating Republic Act 9851 na in the interest of justice, kung mayroon ng international tribunal or prosecutor na dumidinig na o nag-iimbestiga sa mga taong inaakusahan ng crime against humanity, pwede nang pabayaan ng gobyerno natin yon. Sige, kayo na lang, hihintayin na lang namin. At isa pa, dun sa Section 70 na yon. At kung kinakailangan na dalhin dyan, sabi ng batas na iyan, na ang Senate President pa dyan, si Senate President Juan Ponce Enrile, ibibigay namin sa inyo, sabi pa ng batas na iyan. So, nakikita mo, international law, constitution, local law, ay merong base. At lalong-lalo na yung ating Bill of Rights ng ating Constitution. Sabi, mag-i-issue lamang ang huwes o korte ng warrant of arrest kung may probable cause. Tandaan natin, kung pagmamasta natin ang ating konstitusyon, ang katagang korte o huwes ay hindi dinidistinguish. And therefore, according to constitutional interpretation, what is not distinguished, we should not distinguish. So therefore, kasi very shallow kung sasabihin natin na hindi nakita ng framers ng ating konstitusyon, hindi nakita ng ating ng gumawa ng Republic Act 9851, ang contingency ito na mismong tumutukoy sa international crime against humanity. Tandaan natin, yung Republic Act 9851 is our law on crime against humanity. So, therefore, yung ating Republic Act 9841 ang statutory bridge. Siya ang tulay sa pag-i-implement natin sa international law na tinatanggap ng ating konstitusyon. So, sa makatuwid, para lang sa akin, isinasaalang-alang mo lahat ng mga iyan, hindi na kailangan ang pumunta pa sa korte. Sayang lang ang oras. So basically, yung arrest warrant na in-issue against the former president, valid yun, based on your explanation, hindi po ba? At kung maglalabas muli ng arrest warrants against the other co-perpetrators, valid din? Oo, kasi kung maglalabas ng arrest warrant doon, maglalabas pa rin ng arrest warrant dito, redundant na talaga iyan. Sapagkat mismo ng ating mga batas ay pinapahintulutan yon. So, hindi ko nakikita kung bakit kailangan pa. Ayan. Dapat po ba nag-decide dito yung Supreme Court? Kasi I understand this is one of the contentions by the camp of yung mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po ba? Na dapat linawin. Dapat bang dumaan yung ganyang internationally issued arrest warrant sa ating local courts? Well, palagay ko iyan ang issue na nakalatag ngayon doon sa habeas corpus, no, ng mga Duterte. So pending pa sa korte. So may pagkakataon ang Korte Suprema tignan ang mga batas na yan at sabihin nga finally once and for all kung kailangan o hindi. Pero sa aking palagay, very sound ang ating mga batas at very appropriate pa nga sa mga pangyayari ngayon. Alam mo yung Christian, yung ating Republic Act 9851, yung criminal crime against humanity law natin was enacted in 2009
even before the Rome Statute. So, ibig Nauna. sabihin nun, merong precautions yung ating mga senador, nakikita nila ahead of time. So, kahit na actually walang Rome Statute, doon lang pwede nang gawing base ng paghuhuli. Ayan. I think yung Rome Statute was enacted by our Senate, no? Ratified by the Senate 2011, hindi po ba? Tama. Okay, At so 2 years humiwalay ahead itong tayo, ating 2019. batas. Ahead na ahead talaga. Alam mo, magugulat ka sa mga senador natin noon, Christian, ano? Parang ang tatalino nila. Parang they look ahead of time eh. They look really beyond their transcendent talaga yung utak nila eh. Nakikita na nila yung parang yung trending of the situation, yung contemporary values and times. Hindi sila capsulize sa isang era, di ba? Nauna pa Opo. sila sa Rome Statute. Ito din magandang sagutin din yung ano. Ito kasi narrative ng mga supporters sa mga Duterte by insisting on this particular point na dapat daw dumaan lahat yan sa local courts kahit na pinaliwanag yung maliwanag na provision nitong RA 9851. Ano ba basically yung logic or reason behind that? Na kung meron ng investigasyon na ginagawa ang isang international body regarding a crime against humanity involving let's say Filipino, na pwede nating isuko as one option. Hindi na natin kailangan i-prosecute pa rito or idaan pa sa local courts. Napaliwanag ko na sa iyo, Christian, yung legal basis, no? Malinaw na Opo. malinaw yon. Tingnan naman natin ang necessities or practical basis nito. Ako nakakasigurado ako, Christian, na walang prosecutor sa atin o na walang judge sa atin na nagdinig na ng crime against humanity. So it is a matter of specialization and expertise. Para kay Duterte rin ito, sapagkat nakakasigurado tayo na mga eksperto doon ay magbibigay ng due process at ang pangnimbang ay ang international law at mahigpit sila doon. Ang nakikita nga natin ngayon sa ICC, ang karamihan ng mungkahi o motion ay nanggagaling sa kampo nila Duterte. Talagang sinisiguradong may due process. So, yan ang bukod sa legal, specialization at saka expertise. Halos walang expertise ang ating mga piskal dyan. Walang expertise ang ating mga huwes dyan. Mas mabuti nang ibigay natin doon sa may expert. Sa ganyang paraan, hindi natin sinasabi o pinapababa ang mga capacity ng ating mga huwes. Sinasabi lang natin, bigay natin sa mas mahusay. Common sense lang. Pangatlo, yung political atmosphere. Kung gagawin mo dito sa Pilipinas, tandaan natin, ang mga taong nasasangkot sa crime against humanity ay mga taong matataas ang posisyon, malawak ang influensya, at talagang merong mga fanatiko silang mga kasapi. Talagang kung dito natin ilalagay iyang kasong iyan, may imagine mo na lang, Christian, baka araw-araw may rally dyan, may sigawan dyan. Ibig sabihin, it risk spawning political disruption, political instability. May advantage talaga kung nasa ICC, geographical and non-political. 'Di ba? So in that sense, sa tatlong mga legal, practical at common sense, 'di ba? At it's a matter of national security. So it's not a matter of hindi kaya ng ating mga West. It's a matter also of national security.